kailang Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pagdalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Stalmeda, sa oras na mahal na Panginoon, sa aking pagdadalhin ng mensahe, Ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan, Ikaw mahal po yung maglangis, hallelujah. Buksan mo mahal po yung pangunawa ang bawat isa narito, hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan, sa ganang akin o kung magagawa at siyang dakilang pangalan na kisinasuway, demonyo ng hadlang at pag-alilangan lumaya sa aming kaligtasan in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give a double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories, teachings, and preachings of our dearly beloved and noble evangelist, Pastor Weldy Stalmeda, and their dearly beloved and noble assistant pastor, Lina Kumon Almeida. I also greet the beloved Almeida family, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, sa inyong lahat, pinamahal mga kapatiran, magandang tanghali na po sa lahat. Hallelujah. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Buksan po natin, minamahal ang ating pong mga Biblia. Hallelujah. Ayon po sa banal na kasulatan, dito po sa ikalawang kronika, 2 Chronicles chapter 7, verse 14, at pakihanda din po ang Psalm chapter 103, verses 8 to 12. Ito po minamahal ay patungkol sa pangako na mahal na Panginoon. God's promise of His forgiveness. Kapatawaran. Kasi sabi nga ng Biblia, ang lahat ay nagkakasala. Walang matuwid, wala kahit isa. So dahil ang lahat ay nagkakasala, ang mahal na Panginoon ay nangako ng kapatawaran pag ang tao ay magsisi. Ating pong basahin sa ikalawang kronika, Kapitulo 7, versikulo 14, 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng ikalawang kronika, ang kapitulo ay 7, versikulo 14. Ito po ang sinasabi, mga minamahal. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at tatalikuran ng kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Sa Ilocano version. Dito po sa ikalawang Korintika 7 ang talatay 14 sa Ilocano version. No, dagiti tatawag ang nagadalanda itinagan ko, agpakumbabada ket agkararagda, ket sapulinda tirupak, ken sumyasida kadigiti na dangkes adalanda, siyak ngarud ding gekto manipod langit, ket pakawenekto ti basulda, ket agasakto ti dagada. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Amen. Kung magpakumbaba ang bayan, ang mga tao minamahal, na tinawag sa kanyang pangalan, no? Nakilala pa naman tayo na the only Christian nation dito sa Southeast Asia.
So, kilala ang Pilipinas. Mga almost 100%, mga 80 or more than 80% Christians. Pero bakit? Walang katapusan na korupsyon, minamahal. No? So kung wala siguro yung mga bagyo na yan, yung mga ulan na yan, ay hindi matuklasan yung korupsyon. Yung mga ghost projects. Pero yung mga gumagawa nito, minimal, ay tinatawag silang Christians. O ang bansa natin, ang gobyerno natin, minamahal. Tayo po ay tinatawag na Christian nation. Sabi nga ng mahal na Panginoon, minamahal, if my people, which are called by my name, shall humble themselves. Kung sila'y magpakumbaba, magsisi, ha? Sabi dito, minamahal, and pray, and seek my face, manalangin at hahanapin ako. So, itong mga nangyayari ngayon ay pinahintulutan ng mahal na Panginoon para ang mga tao ay manalangin at hahanapin. Nasaan ba talaga ang Diyos? Amen. Kasi marami pong mga Christian churches sa Pilipinas. Ang dami, minamahal. Ang relihiyong Christianity, ang pinakamaraming branches o tinatawag na mga daughters, mga anak, no? Nag-umpisa sa panahon ni Martin Luther, yung Protestantism. Pero before that, lumihis na po ang church. Nung mayroon pong pumasok na nagpakilalang naniwala siya kay Kristo, isang emperor ng Roma. So doon na minamahal, nawala na. Naging kontrolado na ng mga politicians. Hindi na kontrolado ng Holy Spirit ang church. So nagkaroon na ng division, nagkaroon na ng mga teachings na unbiblical. Hindi na nila sinusunod ang turo ng mga apostol. Hindi na sila naniwala na ang katuruan dapat nakabase sa banal na kasulatan. So mayroon na silang dinagdag na mga pagano na mga tradisyon, dinagdag na mga katuruang hindi na galing sa mahal na Panginoon. So lumihis. So nagkaroon ng pagprotesta hanggang dumami, minamahal. So naligaw ng landas. So sabi naman natin, bumalik tayo sa Kanya. Amen. Kasi pag manatili tayo sa reliyon, hindi natin makita ang daan. Hindi natin makita at malaman ang katotohanan at ang buhay. Kasi na lumihis na eh. Naging backslider na minamahal ang karamihan. So sabi ng malapit, I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. And seek my face and turn from their wicked ways. Tumalikod
sa masamang gawa. Itong mga nagnakaw o nakumita ng bilyon-bilyon, hindi po sapat na isauli nila yon. Kung maisauli man nilang buo, ang importante, magsisi sila at tumalikod sa kanilang masasamang gawa. Amen. Hindi sapat na sila ay makulong. Kahit i-firing squad pa sila, o kahit pugutan pa sila ng ulo, o kahit sunugin pa sila ng buhay, hindi mo pa rin mag-garanti, hindi wala pang garantiyan na magbabago. Kasi ang masamang espiritu, lilipat at lilipat lang sa iba yan. Amen. Ang tinutukoy ng Biblia, minamahal, ang buong bansa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi lang po yung mga namumuno sa gobyerno. Lahat ng mga tao bumalik na sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Then, sabi ng mahal na Pinoon, will I hear from heaven? Doon pa siya makikinig. Dahil sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi nakikinig sa panalangin ng mga masasama. Amen. Ha? Saan ka makita ng prayer rally tapos ang mga namumuno, mga lasenggero, mga babaero, mga korap, di ba? Mga idolaters. Pero binabanggit na, prayer rally daw. Mga nagmumura. Anong klaseng prayer rally yun? Didinggin ba sila ng mahal na Panginoon? Hindi. Pero nagpipray ba sila? Yes. Sa panahon ni Propeta Elijah, yung mga propeta ni Baal, nagpipray din sila. 400 of them. Nag-iisa lang si Prophet Elijah. 400 false prophets. Nanalangin sa kanilang mga Diyos. Pero hindi po sila tinugon, wala pong katugunan. Hindi po kinain ng apoy na galing sa langit yung kanilang alay. O, sabi ni Propeta Elijah, lakasan nyo. Baka natutulog pa ang Diyos nyo. Para magising. Wala talagang nangyari. Pero si Propeta Elijah na ang nanalangin. Sabi niya, sige, buhusan niyo yung aking alay, buhusan niyo yung tubig. Para walang daya. Binuhusan ng tubig. At nung siya'y nanalangin sa Diyos, bumaba ang apoy at tinupok ang kanyang alay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ha? Nangyari yan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung ang bayan ay humiling ng ulan dahil ilang buwan na minamahal. More than 6 months, walang ulan. Natutuyo na ang mga dams. Hindi na makakatanim. Wala ng tubig. Ang Metro Manila, nagrarasyon na ng tubig dahil wala nang dumadaloy sa kanilang mga gripo. Mahabang El Nino po yon. Sabi ng mahal na pastor, patunayan natin kung sino sa atin ang tunay na preacher ng Diyos, lingkod ng mahal na Panginoon. Krusada sa Luneta yon. That was 1992. Kasi nasave ako dito 1991. Tapos pagka 1992, April, na assign ako sa Leyte. During that time, na naghamon ang mahal na pastor, nasa Leyte ako, sa Abuyog, Leyte.
Nabalitaan ko na lang yun. Naghamon ng mahal na pastor. May 3, 4, at saka 10. Crusade sa Luneta. Sabi ng mahal na pastor, May 3 and 4. Kayo ang manalangin. So, libre yung pupunta sa Luneta, tayo ang nagbayad nun kasi krusada natin yun eh. Krusada ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Binayaran natin ang Luneta ng May 3, 4, tsaka 10. 3 days crusade. Yung May 3 and 4, so malaya silang manalangin doon. Lahat ng mga religious organization, yung mga leader nila, hinamon ng mga pastor. Oh. Yung mga naghihimalang mga revolto, padala na doon. Inantay sila natin mga pastor, May 3 and 4, walang nagpakita kahit isa. Eh, siyempre, alam nila, scammer sila. Hindi totoo yung Diyos nila, minamahal. Hindi totoo yung mga milagro nila, di mahalata tuloy. Amen. Hindi sila totoong lingkod ng Diyos. Eh, kung pupunta sila doon, di mahalata tuloy. Ang inaantay nilang nila, mapahiya ang mahal na pastor. Siyempre, si mahal na pastor naghamon, so mayroon siyang ipapakitang prueba. So, May 3, 4, walang pumunta. Pagka May 10, binatikos na ang mahal na pastor ng mga media. Mapapahiya si Evangelist Almeida. Dahil sabi ng Pag-asa, walang pag-asa na uulan sa May 10 dahil walang namumuo na ulap sa Metro Manila. Oh, imagine. Madaling araw pa, nangangaw-ngaw na ang mga media. Kasi sinusundan nila yun. Eh. Naghamon ng mahal na pastor na headline sa mga newspaper yun. Sinusundan nila. Siyempre, sino naman ang ayaw ng ulan? Amen? Amen. So, sinusundan ng media kung mayroong tatanggap ng hamon ng May 3 and 4. Eh, wala. So, ang last na lang, yung May 10, na si mahal na pastor manalangin. Sabi ni mga pastor, nung May 4, kasi walang nagpakita. So, krusada tayo, May 3 and 4. Maraming tao pumunta. Sabi ni mga pastor, balik kayo sa May 10. Magsasawa kayo ng ulan. O, mga tao, siyempre, sabik na sabik makakita ng himala, bumalik. Pero mayroong isang membro sa isang satanista. Ang ritual nila, umiinom sila ng dugo ng tao. Si beloved Major Nugget. Pumunta siya ng 3-4. Sabi niya, pag hindi uulan sa May 10, paulanan ko ng bala ang katawan mo. Pastor Almeida. Isa siyang member ng CIA sa intelligence. Tapos yung ritual nila, umiinom sila ng dugo. Matapang talaga. Dugo ng tao ang iniinom. Pagdating ng May 10, dagsaan ng mga tao. Sabik ng himala, sabik na rin makakita ng ulan dahil lahat affected. Nandoon din yung media. Nandoon din yung mga kandidato ng pagka-presidente, senador, dahil pag kinabukasan, eleksyon. Pagka-Lunes, eleksyon. Nandoon si Defense Secretary Ramos as a candidate for president. Nandoon yung kanyang kapatid, si Leticia Ramos Yahani, at iba pang mga line-up nila. Sabi na aking makasamang mga manggagawa, mga co-preachers na nakasaksi, sila man din minamahal ay nabahala
Dahil alas 12 ng tanghali nung nag-umpisa ang banal na gawain, wala kang makitang ulap. Napakainit sa Metro Manila. Kumbaga, kung nai-imagine kong sarili ko, siguro kung nandoon ako, panay tingala ako sa langit. Uulan kaya? Uulan kaya? Si Mala Pastor fasting. Absolute. Marami pong nag-fasting. Kasi kahihiyan na po ng church yun pag hindi tayo tutugunin sa panalangin. Alas 12, alauna, alas 2. Kasi sabi nila sa akin, mga bumagsak yung ulan, mga 3 o 4 o'clock, nung kumanta na yung finest choir. Nung kumanta yung finest choir, wala pang ulap. Tumayo ang malapastor, solemn. Kung hindi ako nagkamali, yung kinanta yata yung Jesus shall reign. Yung may chorus na gano'n, Jesus shall reign, gano'n. Habang nanalangin ng mahal na pastor, sabi ng aking man nakausap, nakataas ang ilang mga kamay. Yung iba nakapikit pero dahan-dahan na binubuka din ng kanilang mata na nakatingala sa langit. Kasi thrilling. Habang nakapikit, naramdaman nila yung napakalamig na hangin, na malakas na hangin, malamig na malimig, galing sa Manila Bay. Habang patuloy na nalangin ng mga pastor, pagdilat nila minamahal, nagulat sila. Ang kapal ng itim na ulap, tapat ng Luneta Grandstand. Mamaya-maya, kumidlat, kumulog, bumagsak ang napakalakas na ulan, bumaha sa Luneta. Tingnan mo. Everybody say, praise the Lord. Mayroon pong video na dinala doon sa Leyte nung panahon na yon. Kasi mayroon tayong TV program sa Tacloban. Piniplay po, napanood namin yon. Sabi ni Secretary Ramos, ngayon lang ako nakakita ng totoong himala. Ibig sabihin minimal, kasi protestante yun si Ramos Protestante yun siya. Ibig sabihin sa buong buhay niya, tumanda na lang siya, hindi pa siya nakakita ng himala. Nagsabi din yung iba, mga Katolik, ngayon lang ako nakakita ng totoong himala. Pati yung abogado ni Marcos, si Lozano, Attorney Lozano. Tapos yung ibang mga kandidato, mga Katoliko sila ang nagsabi mismo. Ngayon lang sila nakakita ng totoong himala. Ibig sabihin, kinonfirm nila na yung mga himala na kanilang nasaksihan noon, hindi totoo. Amen. Yung paluha-luha ng mga berhen, yung sa Agoo, tapos inimbestigahan, yung pala binutasan yung ulo ng birhen. Actually, hindi naman birhen yun, ribulto yun Hindi naman si Mama Mary yun. At kinonfirm po ng mga Catholic yan na yung mga ribulto na yan, hindi naman daw yan Mary, hindi naman si Pedro yan, hindi naman si Pablo yan. Representing lang. Para bang nag-drawing ka, kamukha sa mama mo, hindi naman mama mo yun. Drawing mo lang yun. Amen. O gumawa ka ng malaking estatwa, kamukha ng papa mo, hindi mo naman papa yun. Kamukha lang. Kasi ang galing ng sculptor. Parang ganon. Everybody say, praise the Lord. So, dito mo lang makikita ang tutong himala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At sinabi ni Pastor kay Secretary Fidel Ramos, pero wala, number 4 siya sa survey. Nangunguna nun, si Miriam. Pumapangalawa, si Kuangko. No? Maghabol-habol lang yung dalawa na yon. Si Kuangko at si Miriam. Tapos, pumapangatlo si Metra. Ramon Metra. Pumapangapat, si Fidel Ramos. Sabi ng Malapastor, bukas, ikaw ang mananalong presidente. You will be the next president, Secretary Ramos.
Nagulat sila, minamahal. Siya nga ang naging presidente. Siyang nanalo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oh. Ngayon, tayo, hindi naman tayo naniningil. Hindi naman tayo katulad ng iba na, akong tumulong sa'yo, naningil. No? Hindi tayo na ganun. Kasi hindi naman dahil sa atin nanalo eh. Sa kapangyarihan naman ng Panginoon yon. Dapat sa mahal na Pinoon sila magkaroon ng utang na loob. Amen? Ha? Magserbisyo ng totoo sa tao. Kasi ang totoong pagserbisyo mo sa tao, pagserbisyo mo rin sa mahal na Panginoon yon. Di sabi ng mahal na Pinoon, kung anong ginagawa mo sa pinakamaliit na tao, pinakasimpleng tao, pinakamahirap na tao, yan ang ginawa mo sa akin. Amen. Everybody say, praise the Lord. O, di ba? Sabi ng mahal na Panginoon, dito ka sa langit, dahil ako nauhaw, pinainom mo ako. Ako nagutom, pinakain mo ako. Wala akong damit, binihisan mo ako. Nasa kulungan ako, binisita mo ako. O, nagtanong yung tao na papunta sa langit. Kailan ka ba nagutom, nauhaw, walang damit o nakulong na binisita kita, binihisan kita, pinakain kita, pinainom kita. O ano sabi ng malapit noon? Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo tao, yan ang ginawa mo sa akin. Everybody say, praise the Lord. So walang kwenta pala yung taas-taas mo ng kamay, iyak-iyak ka sa Panginoon, pero masama naman yung ginawa mo sa kapwa. Amen. Diba? Oh. Luhod ka, taas ka ng kamay, iyak ka. Pero ang ugali mo naman sa kapwa mo, masama. Eh sabi ng malapit, anong ginawa mo sa kapwa mo? Yan ang ginawa mo sa akin. Ganun po kasimple, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ha? Grabe ka-religyoso yung mga engineers, mga contractors, mga congressman, kung sino man silang mga nasangkot sa corruption, grabe sila ka-religyoso, pero masama yung kanilang ginagawa. Yung hindi paggawa ng maayos, yung substandard, tapos bumagsak, siyempre, kung yan flood control yan. Ibig sabihin, pag flood control, kinokontrol niya yung baha. So, maipon dahil mayroong harang. Maiipon. Dati, nung wala pang flood control, dahan-dahan yung pagpasok ng tubig, walang na mga matay dahil makabantay yung tao. Dahil may flood control, tulog na tulog yung mga tao, kampante sila, dahil yung pagtaas ng tubig, kinokontrol ng dike. Naiipon. Tumaas yung pon, hindi bumaha sa barangay. Hindi napunta kasi control. Mayroong harang. Bumigay. Kasi substandard. Walang bakal. Pagbigay, flash flood yan. Ang lakas ng tubig. Pati bahay, giba. Marami talagang buhay na maraming mamatay. Maraming malunod. Mga sasakyan. Hindi na nila maiangat doon sa mga matataas na lugar dahil kumpiyansa sila. Kasi may flood control. Diba? Amen? Nandiyan na yung galit ng tao. Pero yung galit ng tao, hindi pa rin sapat yan. Pwede kang pasukan ng demonyo yan, gagawa ka ng masama, wala pa rin. So, ang sabi ng Biblia, bumalik tayo sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Bumalik tayo sa Diyos. Napakasimple na panawagan ng mahal na Panginoon. Then, sabi niya, will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Pag mapatawad ng ating mga kasalanan, yung kasalanan na yan, hindi po natin tinutumbok lang yung mga iilan. Ang buong bansa ito, minamahal. Referring to the Philippines.
Halimbawa, no? Buong bansa. Hindi lang yung mga korap ang may kasalanan. Lahat nga nagkakasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, pagtanggalin natin yung mga korap, ipalit mo natin yung bagbago, korap pa rin. Kasi wala silang takot sa Diyos. Ang importante po, minamahal sa tao, yung magkaroon ka ng takot na magkasala. Hindi po yung graduate ka ng anong mga universidad, mayroon ka mga masteral, doctoral sa abroad. Hindi yon. Yung mayroon kang takot sa Diyos na magkasala. Ha? Sa Job 28:28, ang takot ay siyang karunungan. At ang pagkaunawa ay siyang pagtalikod sa mga masasamang gawa. No? Yan po yung wisdom and knowledge. So sabi ng Bible, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with wisdom and knowledge. Ang wisdom and knowledge na dala ng isang tunay na mga ngaral ng Diyos ay hindi po yung sasabihin niya, ako ay summa cum laude. Ako ay isang linguistic. Lahat na language alam ko, hindi yun. Hindi yung lahat ng mga bersikulo memorize ko, hindi yon. Yung isang mangangaral na pagmangaral, ang mga tao nakarinig ay magkaroon ng takot magkasala sa Panginoon. Saan po natin nasumpungan yan? Dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat po tayo nagpatotoo nung narinig natin na nangaral ang ating mahal na pastor at tayo ay naniwala at nagpabutismo, doon nag-umpisa na nagkaroon tayo ng takot magkasala sa Diyos. Pinagaling ang ating mga karamdaman, binago ang ating mga buhay, at tayo ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Job 28:28, at ipong basahin kayo din. Praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Job, ang kapitulo 28 at ang bersikulo ay 28. Ito po ang sinasabi, mga minamahal. At sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghihiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Amen. Dito po sa Job 28:28 sa Ilocano version. Ket kinunana iti tao, adto iti panagbuting ti Apo, day ta isu ti sirib, ket ti panang panaw iti dakes, isu ti pannakawat. Amen. And unto man, he said, sabi ng mahal na Panginoong Diyos, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Amen. Ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. Paano? Marami pong mga matatalino sa karunungan ng sanlibutan, hindi naniniwala sa Diyos. Mga ateista. Dahil sa katalinuhan nila, minamahal, gusto nilang pumantay sa Diyos. Hindi lang pumantay. Talagang inerase nila ang Diyos. At sabihin nila, walang Diyos. Walang Creator. Galing tayo sa unggoy, galing tayo sa evolusyon, galing tayo sa pinakamalit na bagay at nag-evolve. Oh, tingnan mo yan. Yung katalinuhan, nagiging mangmang tuloy. Pero proud sila, they are scholars. Di ba? Pinapaaral sila ng bayan. Tinawag nga silang scholar ng bayan na lumalaban para sa bayan. Pero hindi sila naniniwala sa Diyos dahil sagabal. Sabi nga na uncle ko na commander ng NPA sa Bohol, pilit nilang kinakalimutan ng Diyos at tinatanggal ang Diyos dahil sagabal. Hadlang sa kanilang balak na palitan ang gobyerno na demokrasya sa komunistang gobyerno. Pag maniwala sila sa Diyos, siyempre matakot silang pumatay. So, hadlang. Kasi pag alisin yung pagpaniwala sa Diyos, ay kahit araw-araw papatay siyan.
Lahat na iniisip nilang kalaban sa kilusan, kahit kamag-anak, kahit ina, kahit ama, kahit magkapatid, kahit asawa, kahit anak, sila mismo ang papatay. Kasi wala naman silang iniisip na may langit, may impyerno. Hindi nila alam, demon possessed na pala sila. Sabi ng anghel ko, alam mo, Dani, pero nagtataka ako, kahit tinuturo naming walang Diyos, yung aming pinaka-leader nung nagka-encounter at tatamaan, narinig talaga niya. Bago nalagot ang hininga, sumigaw pa, Diyos ko! Ha? Ibig sabihin nun, kahit sinasabi ng commander nila na walang Diyos, pero sa puso niya hindi maalis-alis, mayroon talagang Diyos. Pero hinahanap na saan yon. Amen. Dahil sa naramdaman nilang kahirapan, hindi pantay-pantay. Nasaan? Nung nagkrusada ang malapastor sa Luneta after ng EDSA Revolution, beware, communism is satanism. Ay, nagtatawanan ng mga NPA. Sabi ng mga NPA, sino tong taong hinamon ang komunismo? Wala pang taong kumakalaban sa komunismo na walang baril. Tapos sabihin, komunismo, satanismo, ay talagang pinagfifiestahan. Pinadalhan ng espiya, pamangkin mismo ni Dante Buscaino. Hindi pa nagbagong buhay si Dante Buscaino noon. Hindi pa siya nasumuko. Pinadalhan sa katauhan ni Relindo. Ayun, pinagmamasdan ng malapastor, pinuntahan sa pastoral house. Nag-overnight siya, dalo siya ng midweek service, nagbarong siya, naka-long sleeve siya, bumili din siya ng Bible, na may logo Jesus Miracles, para hindi talaga malata. Report siya sa Tarlac, madali lang pala patayin ang isang taong nagsabing satanismo tayo. Mayroon silang krusada sa Luneta. O sige, sa Luneta na lang. Doon natin ipakita ang bangis ng komunista, mga komunista. O galing Bicol, galing Central Luzon, galing Visayas, galing Mindanao, pinagpipestahan. Yung grupo ni Relindo, sabi niya, pag itaas ko ng aking kamay, yan na yun si Pastor Almeida, barilinan ninyo. Pag tayo ng malapastor, hallelujah, praise the Lord. Nanalangin, taas ang kamay ni Relindo, wala mang bumaril, walang putok. Yung pala, binaril na pala si malapastor, hindi pumuputok yung kanilang baril. Yung iba, hindi nila mabunot-bunot yung kanilang baril, hindi nila makuha-kuha, nanigas ang kanilang mga kamay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, sumulat si Ka Roger, yung spokesman ng NPA, sikat na spokesman, taga Bicol. Pastor Almeida, humingi kami ng patawad. Totoo ang Diyos mo. Kasi kung hindi totoo ang Diyos mo, matagal ka ng patay. Oo nga naman. Pero yung sa Abu Sayyaf, harap-harapan talaga yon. Yung sa NPA, pasikrito yon eh. Hindi alam ng malapastor kung sino yung babaril sa kanya eh. Pero sa Abu Sayyaf, talaga harap-harapan, nakatutok sa kanyang baril. Shoot me now! Yung baril mo, sira yan, plastic yan. Shoot me now. Sabi nung isa, tapang yung isang commander eh. Nanggigigil siya, pinaputok yung baril niya, yung armalite niya, hindi ito plastic, Pastor Almeida. Ang kasunod nito, katawan mo na. Kinalabit ng kinalabit, walang bala na pumutok. Kinuha yung 45, pinaputok na 3 beses, diretso sa katawan ng malpastor yung kasunod, wala pa ring balang pumutok. Sabi niya, mga anting-antingan yan sila. Lumayo kayo, huwag kayong lumapit. Kasi bawat isa sa kanila,
papatay ng marami sa atin, bago natin sila mapugutan ng ulo, mga champion yan sa karate. O, tingnan mo, mga champion daw kami sa karate. Nagkaroon sila ng takot. Dahil nakita nila, covered kami ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Alam ng ating mga kababayan yan. Kaya lang, news blackout. Hindi lang mapigilan yung pagbaba. Pero bago bumaba, yung binumba ng military, ayaw, talagang nagkaisa ang mga media. Patay na. Una-una, ako na headline. Danny Cuarteros, pugot na ang ulo. Nung binumba na ng military ang kampo ng Abu Sayyaf, nakita ang mga ang Bible nila, mga kabitan nila, may mga dugo, minasakir ng Abu Sayyaf ang grupo ng Jesus Miracle Crusade. So, pinag-uusapan yung kawawa naman. Then, the following day, buhay pa pala sila. O, buhay pa. O, tinadtad na yung kampo ng Abu Sayyaf. Sabi nung ibang mga piloto ng Tora-Tora, goodbye, Pastor Almeida. Hinulog, kasi kitang-kita Nandoon ang Abu Sayyaf, nandoon ang grupo ng Jesus Miracle Crusade. Nakikita kasi bababa yung Tora-Tora Hulog yung bomba na 1,000 kilos ang bigat. Tapos pag bagsak na doon sa kubo na nandoon ang mga pastor, nandoon ang mga prayer warriors, biglang titilapon sa malayo. Hindi, kahit ano pa kalakas ang hangin, hindi po mapadpad yun. Straight talaga yun. Kahit maghulog ka ng Julin, straight talaga yan. Yun, 1,000 kilos na bomba. Pagputok sa malayo, tatalsik lang yung mga lupa. Yung matamaan, kahit puno ng niyog, talagang tumba. Tapos yung butas, sabi nga nila, nakakita mga prayer warrior, kahit 2 kalabaw, ihulog mo doon. Sa butas. Ganyan ang kapangyarihan ng malapi noon. Yan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. So, ito yung pinipigilan ng diablo na ma-expose, na malaman ng ating mga kababayan. Yung pride ng mga religious leaders sa kinagisnan nating relihiyon at sa lahat ng mga grupo ng mga Christian denominations, yung pride lang nila ang pumipigil para hindi babaha yung mga tao at hanapin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ayaw nila yon. Sila ngayon ang binaha tuloy. Na-involve na sila sa corruption, mga pastor, anak ng pastor. Sila yung nakakatanggap ng milyon-milyon, billion. Ayan. Kaya pride kasi. Amen. Pride comes first before destruction. Kung noon pa, nagpakumbaba na sila. Wala natin magawa. Mayroon lang palang isang lingkod ng Diyos na totoo. Yung mga Amerikano nga, pupunta sa Pilipinas, every time na mayroon po tayong mga activities, church anniversary, Talipaw Peace Mission anniversary, pupunta sa dito para mag-join. Dahil ang sabi nila, pag maka-join sila sa Jesus Miracle Crusade, 1 taon na anointing na yun, mga ngaral sila. Grabing power. Dati na hindi sila nakadalo sa Jesus Miracle Crusade, wala silang maramdaman na kapangyarihan ng malapi noon. So nakita nila, nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Signs, wonders, and miracles. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Di ba? Jeremiah 3:15. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Bible school ba, minamahal, ang nagpuproduce ng pastor? Ang Panginoon ang naghihirang ng pastor. Hindi yung mga superintendent ng Bible school o sino man dyan na tao. At pong basahin. Praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Jeremias, ang kapitulo ay 3, ang
versikulo ay 15. Ito po ang sinasabi, mga minamahal. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Sa Ilocano version. Ito sa Ilocano version, Jeremias 3, ang 15. talatay 15. Ket ikanakaito kadagiti pastor, kas mainugot iti pusok, isuda amang taraonto kada kayo, iti panakamu ken pannakaawat. Amen. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Marami pong umaangkin nito, minamahal. Ha? Marami pong gustong tawaging pastor. Kaya lang, hindi naman sila sinasamahan ng kapangyarihan ng Diyos. Pilit nilang tawagin sila, minamahal, na pastor. So, ang iba, para matawag talaga sila, kuha ng kurso para magiging pastor. Tapos pakita yung diploma, graduate ako ng isang theological seminary. Awardee ako. Yun yung pinaka proof nila na sila ay pastor. Sabi naman sa Africa, minamahal, bakit sila ang mga title nila doon matataas? Apostle, prophet, evangelist, bishop. Sabi ng mga church leaders doon, hindi daw maniniwala sa kanila mga tao pag ang titulo nila, preacher lang. Kailangan daw mataas. Mayroong mag-proclaim sa kanila na organization na I proclaim you as a prophet. Parang ganun. No? Para paniwalaan. Pero walang himala. Walang signs, wonders, and miracles. So, tinanong nila ako, kasi ako yung nag-lecture sa mga church leaders doon sa Zambia. Why is it that yung title ko daw is preacher. Yung, para sa kanila, yung preacher, pinakamababang yun. Pinakamababang katawagan. Sabi nila, yung nangyayari sa Jesus Miracle Crusade, grabe na yun. Pero bakit ganun ka-humble ang mga title na dala ng mga preachers? Sila propeta na sila, apostol na sila, walang himala. So sabi na, if you come here bringing your doctrine, your Bible, we do not need you, but what we need is the testimonies, the miracles, signs and wonders in your ministry. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil mayroong propeta ng Diyos, man of God, a true pastor ng Diyos ang naghirang, ating kagalang-galang at minamahal na pastor, Weldy Estrada Almeida. Amen. Palakpakan natin na ang ating mahal na Panginoon. So, do not gamble. Huwag po nating isugal ang ating kaligtasan. Nandito na tayo sa paglilingkod na may prueba ebidensya. Amen. Huwag na tayong bumalik doon sa paglilingkod na baka sakali. O doon nag-enjoy tayo dahil may mga banding-banding, may paligo-ligo pa. Mayroon pang mga negosyo-negosyo, halo-halo, ganyan. Yung mga pastor nila. Yung mga scammers pala. Mayroon pa nga mga seed fit pa sila. Magbigay ka ng ganitong halaga. Tapos after mga ilang buwan, may matatanggap kang kung ano yung gusto mo. Mag-antay ka na lang, hindi lang buwan, taon ang antayin mo. Sino nakinabang? Yung nangyari sa Mindanao, pastor din yun. Na daya yung mga tao. Imagine, magbigay sila ng 10,000. Tapos,
pinangakuhan sila na every month may matatanggap sila. Tapos inisip na, 10,000 ang binigay ko. Ang matanggap ko, more than 10,000. Kasi nakabalik ka agad, 5,000. Hindi alam, binalik lang pala yung 5,000 sa 10,000 niya. Tapos kasunod, wala na. So, nabudol siya ng 5,000. Kung pag magbigay ka ng 30,000, balik kayo 15,000, nabudol ka na ng 15,000. Maniwala ka dahil after mga ilang linggo, nakabalik sa akin 15,000. Ang binigay ko 30,000. Kasunod, wala na. Wala na. Paano mo masigil pa yung 15,000? Wala na. Ano kaya kung 100,000 lang ibigay ko? 100,000. Balik 50,000. Tuwang-tuwa naman siya. Balik 50,000. Ilang linggo lang yon. Pero 50,000, wala na yon. Budol na yon. Nakulong yung founder noon. May nagpakilalang Kristo. Nagkaroon ng private plane, lahat. Yumaman, billion. Nasa kulungan na rin. Ha? Si Malapas, hinanapan nila ng kayamanan, wala. Wala silang mahanap. Dahil ginasto lahat sa pagliligtas ng kaluluwa. Krusada. Ha? Pag krusada sa Cebu, that was 1991, grabing produce ng leaflets, sounding sa mga sikat na radio station. May plugging pa tayo sa telebisyon, sa ating program. Sa Bumbu Radio lang, yung 30 seconders, 30,000 yung isang play lang yon, 30 seconds lang yon. 30 seconds, isang play lang, 30,000 na yon. Araw-araw yun. Hindi lang isang play sa isang araw. Di milyon. Tapos ang inibita, hindi naman ang inibita ng mga pastor. Kayo ba ay businessman? Kayo ba ay, contractor? Kayo ba ay, hindi eh. Kayo ba ay bulag? Pipi? Bilay? May karamdaman na wala ng kagalingan at tinanggihan na ng ospital? Ibig sabihin, pag tinanggihan ka na ng ospital, wala ka ng pambayad. Everybody say, praise the Lord. Kasi kung may pambayad ka pa, ay hanggang huling hininga yan. Hanggang tubuhan ka. Pero kung hindi mo na mabili yung mga resita ng doktor, ay palabasin ka na talaga. Hindi na mabili. Ano pang use? Hindi mo na mabayaran yung higaan mo doon. Tapos, pag resita ng doktor ng mga gamot, nasaan na yung gamot? Wala doon kasi wala kami pera. Punta na lang kayo doon sa cashiers. Atin ang i-release na to kasi hopeless na to. Stage 4 na. Di ba? Tanggi na kasi wala na pambayad. Tapos yung karamdaman, wala na rin kagalingan. Hinanap ang Jesus person, gumaling. Buong pamilya nagpabutismo. Yun. Lumaki at lumawak ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody say, praise the Lord. Sana ma-realize ng ating mga leader yan. Amen. Kasi pag hindi po sila magpakumbaba, according to the Bible, hindi po minamahal, matatapos ang problema ng bansa. I will not heal your land. Kasi ang pangako ng Malpin, I will heal your land pag magpakumbaba, magbalik loob sa Kanya. Pero kung hindi minmal, pag opposite doon, ay talaga namang magulat ka. Ano pa itong Pilipinas? Parang sinalot yata. Bago lang binagyo, lindol, baha, lahat, patayan, laganap ang droga, lahat na. Pero kung magpakumbaba lahat at magbalik loob sa Diyos, regardless of religions, sabi nga ni Apostol Pedro, na kinilala ng ating higanting relihiyon na unang papa, the first pope, na hindi sa Roma siya naging pope. Kasi sa Israel, Hudyo naman siya, minamahal, no? Yung Jewish church, hindi yung Roman church. Nung ang Jewish church pa ang pinakasentro ng pananampalataya, sinabi ni Apostol Pedro, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Bakit? Sabi niya,
for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Gift of the Holy Spirit is power from on high. Amen. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po yung mensahe. You must be born again. Sabihin ng mga pari, hindi na kailangan born again. Sabihin ng mga ibang relihiyon, hindi na kailangan bautismo sa pangalan ni Jesus. O sige. Tuloy-tuloy na kayo ay magiging paglalaruan ng diablo. You do not have power. If you do not receive water baptism in the name of Jesus Christ, hindi mapatawad ang inyong makasalanan, wala kayong kaligtasan, wala kayong kapangyarihan na nagmumula sa Diyos, paglalaruan lang kayo ni Satanas. Matutukso kayo. Pag may offer sa inyo, milyon, bilyon na halaga ng pera, talaga naman. Matutukso kayo. Yan ang nangyayari sa bansa natin. Sana may namahal, ma-realize ng tao. Ma-realize ng namumuno sa atin, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakababa. Ang kulang sa Pilipinas, si Kristo. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Every knee should bow and every tongue shall confess that our Lord Jesus Christ is the Lord of Lords and the King of Kings. Hindi siya tao lang. Hindi siya propeta lang. He is more than a prophet. He is the creator of the universe. Ang Diyos na nagkatawang tao. Itaas ang ating makamay. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Taas noo kahit kanino. Tayo ay nasa buong katotohanan. Kung ano mang mangyari sa bansa natin, yan ay pinahintulutan ng malapay noon para ang mga tao ay hahanapin siya. Huwag naman mangyari yung nangyari sa Indonesia at Nepal. We are praying to God na lalambot ang puso ng bawat Pilipino. Awitan natin ito yung Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Nasa ating kalagitnaan ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Isigaw po natin pinamahal ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Rejected
para po sa ating mga baguhan, lalo na po sa nanonood sa ating pong live webcast. Hallelujah. Ating pong makapatiran, mayroon po kayong kasama dyan, nanonood, na hindi pa tumanggap sa mahal na Panginoon. Now is the time. Now is the day. Isuko nyo ang inyong buhay sa mahal na Panginoon. Sa lahat na nanonood, na hindi pa nabotismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hanapin nyo ang Jesus Miracle Crusade sa inyong lugar. Huwag po kayong magtatagal, bagahuli na ang lahat. At hingiin po nyo ang botismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Dito po minamahal sa Kawayan City, Isabela, mayroon po tayong prison ministry. Every time na may makukulong dyan, mayroon po tayong Bible study dyan every Monday. Pag maipon na po yung mga bagong nakukulong at nakadalo na sa ating mga Bible study, sila pong lahat ay nagpapabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kahit yung mga nakukulong dyan na mga leader ng teroristang grupo, ang CPP, NPNDF, bautismado na po sila at nagbago po ang buhay nila. Dati, iba po yung kanilang aura, minamahal. Parang ayaw nila. Pero nung sila nabautismuhan, sila na mismo ang yumayaya ng kapwa nila preso na magpabautismo din. Katulad kay Kaining, yung commander ng NPA. Ilang beses kami nag-Bible study doon. Inaalok namin ng bautismo. Sabi niya, sa sunod na. Nung nakaranas na siya ng himala sa buhay niya, siya yung pinakaunang nagsuot ng baptismal robe at tumanggap ng bautismo. Nung siya nabautismuhan, yung dati mukha niya minamahal na malungkot, nagkorona ng glory yung mukha niya, ang saya-saya na niya. Sa dami ng mga kaso niya, unti-unti nang nadismiss yung kanyang mga kaso. Ganyan ang mahal na Panginoon maghimala sa buhay. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Una-una, pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Diyos na ang gagawa. Ang gagawin po natin, una, pangalawa, at tatlo. Sa lahat po na nanonood, hallelujah, sumulga sa panalangin ito. Banggitin po ninyo, taos puso, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na pinpatawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po'y taos pusong nagsisisi. Tinatanggap kita. Laking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahalapin ng Jesus sa lahat. At tumanggap sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo siya sa kanilang kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kanilang. Iligtas mo sila. 10 kanilang mamahal sa buhay. Mahalapin Panginoon. Hallelujah. Baguhin mo kanilang buhay. Pagaling mo kanilang makaramdaman. In Jesus' name, I pray. Amen. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Hallelujah. At palayasin po niyo yung mga karamdaman niyo sa pangalan ng Jesus. Kung wala po kayong karamdaman, itaas po inyong mga kamay. Ano po yung mga kahilingan? Tayo po yung magkaisang manalangin sa pangalalangin. Hallelujah. Through the earned prayers of our beloved parents in the Lord, our beloved pastor, beloved pastor, 10 panalangin ng buong pamilya ng ating mahal na pastor. Tayo po yung mahal ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin Panginoon Jesus. Hallelujah. Unang-una mahal na Pinoon. Hallelujah. Sa panalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na pastor. Well, this Almeida, 10 panalangin kanyang buong pamilya. Kami po humingi ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mamay naisip na gawa na banggit na may mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong banarapan. Patawar mo kami mahal
mahal na Pinoon. Dalangin namin, mahal na Pinoon, ang aming bansa. Hallelujah. Gabayan mo aming mga leaders. Hallelujah. Ang aming pumakababayan na kaming lahat. Hallelujah. Makakasumpong sa buong katotohanan ng paglilingkod. Sama-sama kami maglingkod sa iyo. Dalangin din po namin ang lahat na may mga karamdamang taglay sa malang kaparaanan. Mahal na Pinoon, alisin mo sa kalang katawan ng kalang makaramdaman. Aming sinasaway na magawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, hindi mo sa sickness and diseases, vices, problems, and belief and doubts, hindi mo sa poverty, cast out, in the name of Jesus. Be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw ang makapangyarihang salita, ang Hallelujah, praise the Lord, 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po minamali. Dumako na po sa ating pong announcement. Hallelujah. Ating beloved brother Raymond Passion.